binigyan ako ng mataas na ala dahil sa magandang pagdidikit ng skill. Patungkol naman sa tanghalan, mas marami ang nanonood sa kabila ng pagtutulong ng mga rider. Nakita mo kung sino umakot ng tao sa tanghalan? Hindi ang kartel, kundi ang pastoral. Dahil sa pagtututol ng mga praile ay mas dumami ang manonood. Isang putok ang hudyat, ito ang utos ng general. Ang mga praile ay malakas sa Kapitan General. Ang Kapitan General ay umaalis, samantalang ang mga praile ay iniiwan. Mayaman tayo basta't isang putok ang hudyat. Doon ang Kapitan General at dito naman ay tungkol sa mga praile. Anong nangyayari sa bayan? Bahala na nga! Sa mga kapwa ko mag-aral, Tadeo, manonood ka ba ng tanghalan? Hindi na ako nakabili pa ng tiket. Sumama ka na sa amin at may isa pa kami tiket sapagkat di nakasama si Pastor. Napakapangit na palabas. Ano pa ang isang tauhan ay sa palagay ko hindi artista. Hindi marunong umawit. Lintek! Narito ang sulat mula sa akin galing kay Don Busculyo. Kailangan makalahok tayo sa pamamahalan ng akademya. Para mangyari iyon, ay hahanap at kukuha tayo ng punto. Merong tresurero na hawak ng ating pangalaman. At anumang ating pangangailangan ay ibibigay na lamang sa atin. Kung ngayon, lalabas na tayong kape sa di barangay. Parang awan niya na naman. Kumain na kayo ng hapunan kahit kunting higop lamang ng sabaw. Oh, Senyor Sumon, kayo po pala. Kamusta na may sakit? Mahina na ang tindig ng pulso at puso niya. Ayaw na rin kumain ng Kapitan Tiago. Kaawa-awa. Kamusta naman ang kanyang kalusugan? Nakalatan na ng laso ng kanyang buong katawan. Maaari siyang mamatay ng mga oras. Kaya ng Pilipinas? Ilang gabing gumigising siyang walang ilaw. Umiiyak at ako'y minumura. Inakala niyang siya aking binulag. Wala kang pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, makinig ka. Walang sandali ang dapat na masayang. Hindi mo binubuklat ang mga aklat na binigay ko sa'yo. Wala kang malasakit sa bayan. Pero senyor, Wala nang pero-pero. Sa loob ng isang oras, sisiklab na ang himagsikan, hindi nila malilimutan. Naparito ako upang ihandog sa iyo yung kamatayan o kinabukasan. kamatayan ang kinabukasan? Magpasya ka. Narito ako upang ikailigtas, alang-alang sa nakarang nag-uugnay sa atin. Ano naman kailangan kong gawin? Makinig ka. Ako ang mamumuno sa magsikang ito. Pamumunuan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang iligtas ang isang taong malapit sa puso natin nila Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas at isang paghihimagsik lamang naisip kong paraan upang iligtas siya. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Anong sinabi mo? Patay na siya. Kasinungalingan! Isa kang duwag! Walang makakapigil sa akin! Nililigtas ko siya ngayong gabi o bukas ay patay ka! Ilang araw na may sigit si Maria Clara. Ako'y bumibisita sa kumbento upang makibalita. Ito ang sulat na bigay ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Magdamat na hinagkan ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at humihingi ito ng tawad. Tinugtog na kanina ang kanyang agunyas. Patay na! Ang aking minamahal ay patay na! Namatay siya, hindi ko man lamang nakikita o nayayakap.
Namatay siya. Hindi man lang niya alam na ako'y buhay para lamang sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi! Hindi! Lumalalim ng gabi, wala pa si Paulita. Paano ako makahingi ng tawad? Paulita, mabuti at dumating ka. Akala ko tuloy mo na akong iniwan. Ikaw, binata, alam mo ba kung saan magtatago ang ating asawa? Nasaan siya? Hindi ko po alam, wala po akong balita. Pag nakita mo ang Judas na iyon, sabihin mo sa kanya, tatawag ako ng Guardia Sibil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, susunod. Maiba tayo. Anong masasabi mo kay Juanito Pelayo? Ay Diyos ko po, nakaririmar ng pag-uugali. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin ay Panginoon, magisig, matipuno ang pangangatawan, magalang. Ay, tamang-tama ang iyong sinabi. Juanito, halika na at dali. Paulita, Huwag mo akong kausapin. galit ka pa ba mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako? Eh ano yung mga sinabi mo? Eh ano yung tungkol sa baing Pranses, ha? Ako pa ang galit. Eh bakit magkasama kayo ni Juanito kagabi sa teatro? Nagtatasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit si Juanito? Akala ko ba akong gusto mong makasama? At saka, nasabi ko lang iyon dahil naninibog ko ang aking damdamin. Alam mo namang ikaw lamang aking sinisinta. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga gustong isama si Juanito. At saka, si Tia lang ang may gusto na isama ako at si Juanito. Isa pa, si Tia lamang ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo naman sa simula pa lamang ay ikaw na ang aking iniibig. Ikaw ang naistitigan ng aking mga mata, laman ng aking panaginip. Simula pa noong ikay aking nakilala, binuhos ko lahat ng aking pagmamahal na dati ay alay ko lamang sa bayan. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at lilipat na parang lawin sa impapawid. At pagdating ng mga panahong iyon, saka lamang mabubuo ang ating kaligayahan ng ating mga pangarap. Pangarap. Mga pangarap na sinabi ni Tia Torina na marami raw kayong kaaway. Marami nga kaming kaaway, subalit kung nariyan ang katulad mo, siguradong makakamit namin ang aming adikan. Paano naman kung wala kayong mapala? Kung wala kaming mapapala, sapat na ang iyong tinig habang nakaturo sa ating bangkay. Buong pagmamalaking sasabihin, aking hero namatay sa pagtatanggol sa bayan. Isang karangalang pagkaroon ng isang katibang tulad mo sa radyo. At isa namang paraisong makapiling ang katulad mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Gabi na. Tayo ay umuwi na at baka ikay sipunin. Sandali lamang, Tia. Isagan, masaya akong muli tayong nagkasama. Paalam. Hahanap ulit ako ng panahon upang ulit tayong magkausap. Sige, ako rin ay aalis na. Paalam. Ating nasapin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang kabastusan at pansit sa lupa para sa mga binatang may mabuting kalooban. Bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko sa'yo wala tayong mapapala. Tama na yan, tapos na yan. Ang mabuti pa, magdiwang lang tayo. Nasaan na nga pala si Juanito? Lampas na siya sa oras ng ating pagkikita. Dapat si Basilio na lang ang ating imbita ng business nito. Kapag nalasing natin si Basilio, kapag sasalita natin siya tungkol sa isang batang nawala at sa isang mongha. Tana, nalamig ng pagkain. Ito, pansit lang. May maraming espesyal na halo. Handog natin kay Don Custodio ang mga boto. Sa karangal ni Don Custodio, ay binibigyan ko ay panukalang pansit. Ito na naman ang pansit gisado ng pagkain Pilipino na mga inchik na naman ang nagluluto at kumakain. Lahat ay nakikinabang sa bayan at sa pamahalaan. Subalit walang bayan pa ang sasama sa Pilipinas. Huwag kayo masyadong maingay. Maraming mata ang nagmamanman sa atin.
tignan nyo. Tinitiktikan tayo. Ang paborito ni Padre Isabela. Oo nga, pero bakit siya sumakay sa sasakyan ng mag-aalas na Don Simon? Marahil ay pinaglilingkuran ng Amencia Negra ng alipin ng Vice Rector. Tundobal, anong tungkol dito sa mga baskin? Tundobal! Kayo ba ang naglakay sa mga baskin? Wala na tayong pasok. Tayong mga kasabi sa akademya ay kukulong lahat. Natutuwa ka ba sa lagay na yun? Oo naman, walang pasok kapag nasa kulungan ka. Walang pasok, walang pasok. Oh, Juanito, ba't namumantla ka? Wala! Wala akong kinalaman sa akademya. Di ako nakikilap sa samahan. Wala akong kinalaman. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Kailangan sana ako. Sumama ka sa amin ngayon din. Teka, anong ginagawa niyo? Hindi ako pinagdakpin. Tahimik! Lahat ng kasabi sa akademya ay bibilang ko. Nabalitaan niyo ba? Pinuntsaba raw ng mga kabataan ang mga pigsal sa San Mateo. Oo nga, nakatakot. Baka lumusog sila dito. Naku, mabuti pa umuwi na tayo at sara ang mga bintana at pinto. Ay naku! Ayaw ko pang mamatay! Tara na! Sagani! Anong ginagawa mo rito? Baka mahuli tayo. Alam mo na ang mainit tayo sa pamalan ngayon. Wala ang matalinong makata nakasapit sa akademya. Okay yan, sumama ka sa amin. Tundobal, anong ibig sabihin nito? O manhin, Sagani, napatayin raw nila ako kapag hindi ko tinuraw yung pinanagyan. Yan ang katatahimik ninyo. Sasama ako. Basilio! Hoy, nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Basilio? Ay, kaawa-awang bata. Maliban itong tinatawan siya ng parusa. Marahil ngayon ay patay na. Parusa ng Diyos ang pagkakabilanggo kay Basilio sapagkat hindi siya marunong mag-antanda at magdasal. Hindi totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Sigurado wala siyang kinalaman sa mga paglilimagsik at paskin. Bigil na kayo. Nakulong na nga si Basilio. Ibig sabihin ay kasapi na siya doon. Kung gusto nyo, dalawin nyo pa sa bilangguan nang magkaalaman tayo, siguradong kurulatin ang kanyang katawan. Ano? Ikinulong si Basilio! Ikinulong ang ating katikman! Ikinulong! Huli! Kumuha kayo ng tubig magpadali! Sus Maria sa huli! Si Basilio! Si Basilio kinulong! Si Basilio! Huminga ka muli. Magpahinga ka muna. Magkakalaya rin siya. Maraming salamat, Hermana Bali. Subalit, paano ko matutulungan si Basilio upang siya makalaya? Mayroon akong kilala. Sino? Si Padre Camora, matutulungan ka na. Ayoko! Natatakot ako sa kanya. Nung magpunta ako sa kumbento, nagkaibang mga titig niya sa akin. Kasama mo ko, walang mangyayari masama sila. Kahit sino wag lang siya. Huli, wala nang ibang paraan. Kahit anong oras ay pwedeng mamatay si Basilio. Hayaan mo na lang bang mamatay ang iyong katipan? Hermana Bali, ayaw ko na, umuwi na tayo. Huli, narito na tayo. Tara na. Magandang araw, Padre Camora. Ikaw pala, ay manibal. Ano ang saan? Nais ko kayong kausapin ni Huli. May nais po siyang ipag-usap. Ay, ganun ba? Sige, hayaan mo muna kami dalawang focus. Hermana, Ganito lang ako sa labas. Hintayin kita. Sige na.
Ano ang iyong kailangan? Hihingi po sana ako ng tulong po kung mapalayo si Basilio. Naku, Iha. Mahirap ang iyong hiniling. Kalaban ng pamahalaan si Basilio. Papayag lamang ako kung gagawin mo ang gusto. Ano iyon? Mahalay! Itinabudhi! Hindi ko kakawin pinapagawa mo! Huwag ka na pumalag. Di ba't gusto mo mapalaya si Basilio sa kulungan? Huli! Ano nangyayari huli? Napakawalang iya mo! Nagyo pa naman ng Diyos! Ah! Ang pakialam! Huli! Di ka makakatakas sa akin! Huli! Nasaan ka? Huli! Nasaan ka? Huli! 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 Diyos ko! Patay na si Huli! Patay na si Huli! Patay na si Huli! Kawawa naman itong si Huli. Marahil ay hindi niya kinaya ang lahat ng dagok na dumating sa kanilang pamilya. Sagani, Rexon, Tadeo, Makari, Sandoval, kayong lima, lahi na. Paano si Basilio? Wala siyang nakapagtanggol at pandubos, kaya dito muna siya. Kaibigan ko siya, hindi ako lalaya pag hindi siya kasama. Sige na, Isagani. Mulis na kayo. Kaya ko ng aking sarili. Mag-ingat ka, Basilio. Ano ba yan? Ikaw na lang natitira. Sa'yo na, ibubuhos lahat ng pag-usap. Wala nang masagit pa sa kapuntaan ng naman po ang mundo. Natin palay-palay na. Sumalangit daw ang kaluluwa ni Uli. Hayop kayo! Pinatay niyo yung Suri! Paulita! Paulita! Siya ba yan? Anong nangyayari sa'yo? Balik mo na, kakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong ugnayan, kaya umalis ka na. Paulita, sabihin mong mali ang lalaki ito. Pangato tayo sa isa't isa. Kung ayaw mong umalis, kami na lang ang aalis. Paulita! Paulita! Kamusta na si Basilio? Tinubos ko na po siya sa pitan, gaya ng binili niyo sa akin. Sinabihan ko rin po siyang dumating dito mamayang umaga. Bueno, iwan mo na ako. Pag dumating si Basilio, ay papasukin mo siya. At siya lamang. Basilio, bakit kanya lang yung itsura? Ako yung isang masamang anak at kapatid. Hindi ko man lamang naipagganti ang pagkamatay ng aking kapatid at ang paghihirap ng aking ina. Ngayon ay handaan akong magiganti sa lahat ng sama ng kapasama. Ako'y maglilingkod sa inyo kasama lahat ng sabing palad. Tatagumpay na sana ang unang imagsikan. Subalit ako'y umibig pa rin kay Maria Clara. Pero ngayon na siya ay pumanaw na, hindi na ako mag-aatubiling ibaon sa lupa ang mga tampalasang naghatid ng bigati sa aking buhay. Lalong-lalo na ang mga inabuso at binaboy. Ang aking ama, ang iyong kapatid at ina na si Crispin at si Sisa. Ang aking matalik na kaibigan na si Elias, si Uli. Lalong-lalo na si Maria Clara. Pag-iiganti natin sila. Ito, pagmasdan mo. Ano naman yan? Ito ang magbuhudyat ng pagsisimula ng madugong himagsikan. Mamayang gabi, may piging na magaganap na dadalwan ng mga marurungis na tao. Ilalagay ito sa gitna ng kapag. Kapag ito'y mamlam, itataas nila ang mitya. Ito magpapagalaw sa mekanismo. At sa loob nito ang magpapasabog ng dinamita. Nitroglycerina? Isang dinamita? Walang dapat yung tinagbuhay. Lahat ng tubig ay dapat nalinisin.
Hindi lang ito basta isang nitroselerina. Ito ay likha ng mga luwang na ipon at buot na kinimkim. Kung ganoon, hindi na pala ako kailangan. Ibang yung gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas ang mga artilyero at ang iba pang mga kinasundo ko noon. Kaya ang lahat ay pupunta sa kinaroroonan ni Cabezang Tales sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susugod ang lahat, magkakagulo, at ang lahat ng mga mamamayan doon ay nanaisin na rin lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba, dalhin mo sila sa bahay ng Quiroga, dahil doon, nakaiba ang mga baril at tumbura. Kami naman ni Cabezang Tales ay susubok ang dawin ng tulay. Mamamatay ang lahat ng mga mahihina at hindi handa. Lahat? Kahit yung mga walang laban? Oo, lahat! Lahat ng mga mistiso, injik, indio, at mga kastilang duwag kailangan magsimula muli. Mula sa dugong gaganap ay sisimulang bagong lahi. Isang lipunan na kailanman na hindi na magpapapil. Subalit, ano naman sasabihin ng digdig sa mga ganyang pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak. Tulad ng pagpapalakpak ng Europa nang patayin ang angaw-angaw na Indio sa Amerika. Ano naman sa akin kung pumalakpak sa akin ang daigdig? Kung ang daigdig naman ay hindi nakatingin sa mga mahirap at apik. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Tama lang talaga niya ikaw ang aking pinili. Ito ang revolver. Sa ganap ni kasampu ng gabi, magtungo ka sa simbahan ng San Sebastian para sa ulit na bumili. Sa ikasyam naman, ay dapat na lumayo kayo. Malayo-malayo sa naluwi. Hihintay kita ba sa iyo? Mamaya. Ngayon na pala ang kasal ni Paulita kay Juanito. Kawawang Isagani, ipinagpalit ng katipan dahil lamang sa nabilanggo. Kahit naman ako ay hindi ako papakasal sa isang ipiniit sa bilangguan at gumagawa ng karumal-dumal na pangyayari sa ating bayan. Oh, ayan na pala sina Doña Victorina at Paulita. Tara, makiusosyo tayo. Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin. Manang-mana sa Tia. Magnifico. Salamat, Tia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nagtipon-tipon tayo lahat upang saksiyan ang pinakamalagang araw sa buhay nila, Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabiyak at ay magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak at pinapangako kayo ay masasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ngayon, kayo, Juanito Pelaez at Paulita Gomez ay kasal na. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa iyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal. Oh, narito na ang bagong kasal! Magandang hapon, Don Castillo. Mabuti ay pinaunlakan mo ang aming karanyahan. Siyempre naman, Doña Victorina. Di ko palalampasin kung sandaling ito. Alam mo naman, kung nasan ang engranding feeling, ay naroon ako. Magandang hapon, mga padre. Halina't magtungo tayo sa loob. Hayaang magbayad ang mga mabubuti kasama ang mga masama.
Hindi ako magsusumbong. Alagat ako ni Simon. Simon, mabuti at nakarating kayo. Binabati ko kayo ni Paulita. Ito ang aking naginaldong lampara. Naku, nag-abala pa kayo. Kay gandang lampara, maraming salamat. Bakit hindi nyo ilagay ang lampara sa gitna ng pagkainan? Mabuti pa nga, sayang naman ang kagandahan. Paulita, nais ko sanang magtagal, subalit meron akong kikitain kliyente na bibili ng ating mga lahas at kailangan mo siyang nakatiis. Ay, ganun po ba? Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming invitasyon. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko silang ligtas. Bawal kang pumasok dito. Tingnan mong insuot. Kailangan ka. Nangangalit pa kami ng buhay. Nakinom ka ba? Sabi na, hindi pwede. Basilio! Si Escolta, huwag madali. Magsilbihan mo para. Sagani, anong ginawa mo ninyo? Wala na sa bahay na yan. Bakit naman ako lalayo? Gusto mo na bang mamatay? May lampara sa loob ng bahay na may dinamita. Kapag sumabog yun, mamamatay tayong lahat. Hayaan mo muna ako makita siya kahit sa uling sandali. Bukas ay iba na siya. Sinabi ko. Ano itong papel na ito? Ano ibig sabihin ito? Ano ito? Mane, Giselle, Pares, Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Buhay si Ibarra? Sino si Crisostomo Ibarra? Isang filibusterong matagal nang patay. Masamang biro to. Hindi kaya ibig sabihin niyan ay papatayin nila tayong lahat ngayong gabi? Padre Irene, nawawala na ang ilaw ng lampara. Taas ang itsa. Tinakaw! Madali ko nilang revolver at abuli na magnanakaw!
matanda rito nagagabuhay marahil ito ay isang tulisan. Hoy, Carolino! Wala ka na bang bibilis dyan? Iligpit mo na to! Maya-maya ipatay natin ang matandang to! Lolo! Lolo Selo! Lolo Selo! Mabuti at nagkita rin tayo sa uling sandali. Tano? Patawarin mo ako! Huwag mo akong iwan! Mag-ikat kang parati. Ngayon magkikita na rin kami ni Uli. Lalo! Lalo! Ginoong Simon, ano ang nangyari sa iyo? Dali mo siya sa silid. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti lamang po. Subalit sa susunod sandali ay matatapos na rin ang aking paghihirap. Diyos ko, anong ginawa ninyo sa inyong sarili? Wala nang lunas sa gasong aking linog. Hindi ako magpapadakip. Patay man o buhay. Hindi! May paraan pa, hahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Nag-aaksaya lamang po kayong panahon. Mamatay ang dala ang aking lihim. Lihim? Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon na ang nakaraan magmula nung ako'y bumalik mula sa pag-aaral sa Europa upang gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ng aking irog na si Maria Clara. Subalit lahat ng ito ay nawala nang idawit nila ako sa kaguluhang wala akong kinalaman. Tumakas ako dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayaman at bumalik upang makiganti sa mga nangapi sa akin at sa aking mahal sa buhay. Tawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat ang nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang aksyon. Ang ibig niyong sabihin, gusto ng kanyang kalooban na mangyari ang mga ito? Na makakapagsabi ng iniisip ng Diyos, ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Subalit bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat hindi niya nais ang paraang iyong ginawa. Hindi kailan mapapawi ng kasamaan ng isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang puot kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit. At ang pagpapakasakit at pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Naway makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay na namayapa sa mga isang sa ating ng pamilya. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang buhay na hangarin, mahalin tulad ng Diyos, matuklasan ka sa sinakukulan ng ayon. Sa mga kailangan, yung pagula, hindi ka